Pilipinas. Ito hong paramihan po ng huli, mga kabida, no? Gago si Okay? Most likely, per regional police office ata ito, ano? Okay? Now, mismo yung Commission on Human Rights, naalarma ko dito, mga kabida. Ito, pakinggan muna natin, ito hong naging pahayag po, ano, ni General Nicholas Torre III. Narito po. Kasama sa metrics natin ang number of arrest. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Arresto. Kaya kanina sinabi ko, taas ka na kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko, kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan ay mga aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan. Tama, tulad sa droga na nangyayari ngayon. Ready to enjoy more Chicken Joyce moments? Lupit mo talaga, Torre. Lupit. Yan ang kapalit ng pang-kidnap mo kay PRRD. Utres, mas masahol ka pa sa judicial killing na tinatawag nyo, ha? Alam nyo ba ang nangyayari dito sa San Jose del Monte, Bulacan? Ano ko na lang sa inyo? Since yung may mga nakasama tayo, no, na habang nandoon ng may history ng droga. Yung iba pabalik-balik na, yung iba naman bago lang, nadamay lang, yung iba matandaan na kahit hindi niya isali dahil may mga kasama. So, kitang-kita ko at marami akong nalaman tungkol dyan sa mga pagturo-turo ng droga na yan. Isipin mo dahil nga may quota sila. Well, in fact, totoo naman talaga yung quota nila, no? Dahil nga may quota sila, so, ang ginagawa nila, nahuli ka na, nakalaya ka. Babantayan ka nila uli pag para pag nakita ka nila kahit na may kasalanan ka o may kasama kang may tirador, kukunin ka nila uli. So, ganyan yung mga isa sa nangyayari na talagang masaklap. Ngayon, may mga nakasama ako doon na talaga hindi naman nagdodroga at hindi naman din sila talaga yung dapat hulihin. So, ngayon, nandun sila sa isang restaurant, mag-asawa pa yun nandun sila sa isang restaurant, nagkataon yung hinuhuli, walang hindi dumating. Yung dapat huhulihin. So, wala silang choice, siguro, dahil nga nakatimbre na may operation na sila. So, ang hinuli, yung mag-asawa. Kasama yung kaibigan nila, kumakain lang. Dito yan. Ngayon, hanggang ngayon, nasa kulungan yun kasi droga Pagka droga kasi talaga ang hirap Ngayon, ang point dito, hindi nga totoo yung kaso dahil kahit negative. OFW yung babae lagi nasa Saudi Arabia yun, kaya parang, ba't ako magdodroga? Ba't ako magbebenta ng droga? Pumunta kami dito para kumain lang. So, DH yung babae. Ngayon, hanggang ngayon, yun nga, nagkaroon sila ng problema, pero nagbe-bail sila. Kasi lang naman 5 lang naman. So, Article 5. Ngayon, ang punto lang natin dito, aabuso na naman ng mga kapulisan. Mas kasi nung panahon ni PRRD, nawala lahat yan Nawala yung mga abusadong pulis dito nga sa San Jose, di ba? Ang daming natanggal. Alam niyo yan, marami dito natanggal na talagang tumitira talaga mga tirador. Sila pa talaga sa kanila pa nanggagaling ang droga. Isipin niyo yan. Alam natin lahat yan kung mga eskalawag na pulis na yan. May mga pangalan tayo. Nasa Nasa news yan, nasa San Jose del Monte. Ngayon, ito na naman, paramihan ang huli. Ang gusto pa nitong hayop na tong si Torre na to, yan ang kapalit ng pag-kidnap niya, maging happy siya, Ambisyon niya yan ang pulis ang mag-provide ng ebidensya. Number 1, magpo-provide ka ng ebidensya sa mga kapulisan. Kapag, yun talagang yung mga yung tulad ng mga homicide, murder, yung mga ganon, yung mga hinuhuli. Pero kung may magdedemanda, halimbawa ako magdedemanda, dahil yan hindi pwedeng makialam ang pulis. Hindi nga sila pwedeng maging witness unless talaga sila yung nakahuli. Pwede sila mag-witness sa korte. So, ganun yun. Pagka sila mismo nakahuli. Kaya,
Ngayon, pati ang CHR, na ano na tawag dito, na alarma, baka mas matindi pa yung mangyari ngayon. Baka hindi yung sa war on drugs sa sinasabi nila, mas worse pa. Kasi paramihan ang huli. Pag paramihan ba ng huli, meron silang kota nga lang, nahihirapan na sila Paramihan pa ng huli. Lalagyan niya lahat ng tanim kaso, lahat ng tao? Lalagyan lahat ng droga, lalagyan ng kung ano-ano. Dito talaga puro droga. Iilan lang yung kaso na normal. Kaya sasabihin mo maraming kriminal. Marami talagang sa droga. Kasi yan ang madaling gawa ng kaso. Nahuli ka. Worse pa ito. Ito panawagan ko sa krami, sa ano. Pero ito, dadalhin ko talaga to sa Senate soon. Yung pagpapamedical nila, hindi talaga minimedical yung tao, dadalhin lang yung tao doon, gagawa lang ng medical report, tapos na, hindi nila chine-check. Kaya kung may bugbog, binugbog ng pulis o sinapak ng pulis, binatuta, walang record na lalabas kasi wala naman talagang medical. Kaya yung magkaroon ng CCTV bawat isang tao na minimedical para mapatunayan talagang minedical at hindi binubugbog ang mga hinuhuli. Marami dyan binubugbog kahit nga hindi sila yung gumawa ng kasalanan, binubugbog sila para sila umamin. Yan ang mga modus ng mga kapulisan yan ang mga legal na kriminal na tinatawag. Ako, I call them. I'm not saying lahat yung mga iskalawag na pulis. I call them legal criminal kasi they can hurt you. Hindi ka pwede lumaban, hawak sila, nagpapatupad ng batas Tapos ngayon, magaganyan pa si Tore, na pwede nilang lahat lagyan ng tanim kaso, kahit anong kaso, kahit ng mga magnanakaw, madali lang yan. Kumuha ka lang ng isang gamit, magnanakaw. Kumuha ka lang ng pera, maglabas ka lang kung sino ka, gusto may pakulong yan. O sige, maglabas ka ng pera, ilalagay lang natin yan, i-witness mo ako. Kami mga kapulisan. So, pwede na maglagay ng kaso, magtanim ng kaso, magnanakaw, swindling, kahit nga pagpatay kung gustuhin no? Kung pag-aaralan talaga dahil pinag-aralan nila yan, criminal investigation, di ba? Sa school, paano nila mga yan? Marami. So yan ang nakakatakot na yun na mangyari sa gusto ni Tore. Hayop ka talaga, General Tore. Ambisyon mo talagang yan pinangako sa iyo ni BBM yan. For sure sa pagginawa mong kidnapping kay PRRD. And now, iyan ka na naman. Ikaw nga, nagpapatupad ng batas nagbabiolate ng batas. Tapos sa ganyan, tuturuan mo yung mga tao mo. Wala kang kwentang tao. Wala kang kwenta talaga, paramihan ng huli, kahit walang kasalanan, abusado. Maraming abusadong pulis, isa ka dun. Well, anyway, this is only my opinion. Nakaka-visit. And wala man tayong magawa kasi, tayo Pero the only thing is, maging bukas tayo. Ready lagi ang mga cellphone nyo. Anything goes wrong, mag-record kayo ng hindi na nakikita ng kahit sino. Kung pwede kayo magkaroon ng CCTV body cam, gawin nyo. Para kahit na may mga pulis na manghuli sa inyo, may katibayan kayo. Kung talaga may kasalanan kayo o wala. Mag-ingat tayo kasi imbis ang pulis ang magprotekta sa atin, pulis pa ang gagawa ng kasalanan sa atin. Lagi yung tatandaan yan. Maging aware tayo dyan. Maaring pera o maaring yung mga ganyang sistema ng gobyerno, mga mangyayari na ang mahihirapan ang taong bayan. So, ano pang gagawin natin? We have to be aware sa sarili natin, ingatan natin ang sarili natin, gumawa tayo ng sariling ebidensya natin, lagi kayong maging handa sa kahit anong pagkakataon. Hindi natin alam. You will never know what will happen. Kay PRRD nga, hindi natin alam, may biglang nangyari, di ba? So, ganun din yun. Kay Presidente Marcos, ganun din. So, these two good president, talagang biktima ng mga taong katulad ni Tore at ng iba pa, na mga tinatawag nating traditional politician. Dahil talagang magaling tong dalawang tong matanda presidente natin. The father, Apo Lakay, Marcos, and the father, PRRD. So, itong dalawang to. Kaya, mga susunod, dapat tumakbo ng Pangulo si BP Sara, and I will support all the way kay BP Sara the way I did kay PRRD. So guys, ito na yung aking ngayong umaga. Mag-ingat po tayong lahat. Have a good day. God bless everyone.